Baptist distinctives natin. Nakikita natin doon yung mga Orthodoxy, yung Evangelical, Reformed, Puritan, saka yung pagiging Baptist. So ito po yung nagpapakita sa atin ng pagkakaiba natin sa ibang mga pananampalataya o denominasyon. Napakahalaga po, ulitin ko lang, na pag-aralan natin yung mga bagay na ito para magkaroon tayo ng pagkakakilanlan, no? Kasi marami ng tao nagsasabi na ako'y Kristiyano, Christian kami, born again Christian kami, pero hindi naman maipakilala kung anong klaseng Kristiyano siya or ano yung kanyang pinaniniwalaan. Kaya dapat tayo, alam natin yun bilang mga mananampalataya. So nakita natin yung ating pagkakaiba ay hindi po ayon sa ating mga sariling kuro-kuro or opinion. Ito po ay ayon saan? Sa salita ng Diyos. Nakita natin, napakahalaga na ating pamantayan po ay sa salita ng Diyos. Pero nakita rin natin na mahalaga din yung ating historical lineage kung saan meron tayong mga kapatid sa pananampalataya na nauna sa atin kung saan natin kinukuha or nagiging gabay para sa atin. So napakahalaga yon. Napag-aralan natin yung Orthodox teaching kung saan nandoon yung pag-aaral natin sa Trinity kung saan iisa ang Diyos na merong tatlong persona. Very good. So, pag napag-aralan din natin na si Kristo ay Diyos at tao. Hindi siya basta Diyos lang, hindi lang siya basta tao lang, kundi siya ay Diyos at tao. Yun yung tinatawag nating hypostatic union. Okay? Nakita rin natin yung muling pagkabuhay ni Kristo or yung resurrection. Siya ay nabuhay na muli. Napakahalaga sa ating bilang mga mananampalataya na paniwalaan na si Kristo ay nabuhay na muli. Kung hindi natin pinaniniwalaan ito, wala tayong kaligtasan. Kasi ito po yung kapangyarihan ng Diyos kung saan pinakita niya na totoo yung kanyang mga sinabi. At nakita rin natin yung tinatawag nating evangelical teaching kung saan ang kaligtasan natin ay biyaya lamang ng Diyos. Nakita natin na si Kristo lang ang tagapamagitan. Hindi natin kailangan si Maria, hindi natin kailangan ng mga santo. Ang kailangan natin sino? Si Kristo. Okay? At nakita na natin na ng panghaliling kamatayan ni Kristo kung saan si Kristo po ang namatay sa ating pwesto. Dapat tayo, ikaw ang mamatay, pero sa biyaya ng Diyos tayo ay nabuhay dahil si Kristo ay humalili sa atin. At nakita na natin yung Reformed teaching. Kung ano yung nakasulat doon is yung Sola Scriptura. Sino makapagsasabi kung ano isibihin ng Sola Scriptura? Hindi scripture alone, ha? Anong katuruan tinutukoy natin doon? Ang scriptures, ang only infallible rule of faith and practice. Ibig sabihin, ito lang ang hindi nagkakamaling gabay natin pagdating sa ating pamumuhay bilang mga Kristiyano. Sola Gratia, anong pinaniniwalaan natin doon? Nakita natin ang pagliligtas ng Diyos ay sa biyaya lamang mula sa walang hanggang pasimula hanggang sa walang hanggan. Sabihin, lahat ng ginagawa natin o lahat ng mga nagawa sa atin ay dahil sa biyaya ng Diyos. Nakita rin natin yung kagandahan ng sola fide, kung saan faith alone. Ang tanging paraan upang ariing ganap ang isang tao sa harap ng Diyos ay sa pamagitan ng pananampalataya. Saan? Sa gawa ni Kristo. So yun ang sabihin ng sola fide. Naniniwala din tayo sa solus Christus, kung saan nandoon po yung ating paniniwala ng exclusivism, na ibig sabihin na ang kaligtasan natin ay sa pamamagitan lamang ni Kristo at wala ng iba. Kumbaga, pag sinabi ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life, sinasabi natin, Amen. Yun ang ating pinaniniwalaan, yun ang ating pinangahawakan, wala ng ibang daan maliban kay Kristo. At nakita rin natin mga kapatid, yung ating mga kapatid na Puritans. So, sino makapagbibigay kung sino yung mga Puritans? Wala akong may papakita sa inyo kasi... Yan, yung mga taong gustong i-purify yung Church of England. Gusto nilang ayusin, gusto nilang ilagay sa salita ng Diyos yung Church of England. Nakita natin ng mga Puritans, masayahin sila, pero sila ay mga seryosong tao. Paano yung pastor? Ganyan? Hindi. Sila po ay masayahin in a sense na ang kanilang kagalakan at kasiyahan ay sa Diyos. At ang kanilang pagsamba ay napakaseryoso at sa dahil doon sila nakakuha ng tunay na kagalakan. So ang kagalakan nila hindi galing sa laman o sa ibang mga pleasures ng sanlibutan. Ang kagalakan nila ay yung pagsamba nila sa Diyos. Nakita rin natin na sila ay precise pero hindi sila legalistic.
precise na ibig sabihin, sila ay pulido pagdating sa kanilang pamumuhay, sa kanilang pagsamba, pero hindi sila legalistic. At nakita natin yung balance ng kanilang theology at saka ng kanilang practice bilang mga mananampalataya, di ba? Nakita natin na ang pananaw o yung paniniwala nila pagdating sa Sabbath ang naging daan para maging maayos ang kanilang pamumuhay pagdating ng Sabbath. Okay? Sabihin, sila ay nagsabi na, ganito ang pamumuhay o dapat ganito nating gawin ang pamumuhay sa Sabbath kasi ito yung nakikita natin sa salita ng Diyos. So, meron pong balance. Hindi nila pinaghiwalay yung pananaw, yung katuruan, karunungan doon sa kanilang ginagawa bilang mga mananampalataya. At isa po sa pinaka example nito, pagdating po sa katuruan o isang distinction sa Puritans, yung tinatawag nating regulative principles of worship. Sa Tagalog, ilagay ko sa Tagalog yan, relativong prinsipyo ng pagsamba, which is regulative principles of worship. Sino po ang makapagbibigay sa akin ng kahit kaanong karunungan or pagkaunawa pagdating po sa regulative principle of worship? Sino ang pamilyar? Pamilyar na lang muna sa salita. Okay? Bakit pamilyar tayo? Kasi paulit-ulit na itong tinuturo dito sa pulpito. No? Marami na nagturo nito. Si Pastor Steve, si Pastor Tori, sila Brother Johnny. Pinuro na rin ni Brother Johnny ito. Tinuro ko na din. So, paulit-ulit na sa atin to. So, tatanungin ko kayo ulit ngayon. Ano po ang ibig sabihin ng regulative principles of worship? Tamang pagsamba. Tama. Maayos ang pagsamba. Okay, so pagsamba na ayon sa salita ng Diyos. So, yun yung pinaka-basic. Nakuha ni Marvin yung pinaka-basic ng regulative principles of worship. Ngayon, bakit mahalaga ito, mga kapatid? Kasi nung unang panahon, hindi pa na panahon ng Hapon, panahon ng mga Puritans, noong 1560, meron silang tinatawag na controversy, no? Visterian controversy. Ano ibig sabihin ng pastor? Nung panahon po na to, naging mandatory yung pagsusuot ng vestments na tinatawag. Yung vestments po, dalawa ang binigyan nila ng mandatory. Yung tinatawag na cope at saka yung surplice or surplus. No? Ano yung cope at surplus? Sayang wala yung TV kasi dito natin makikita yung itsura nila. No? Ayan, si Brother Johnny na nagpapakita. No, kung makikita nyo yung malaking balabal ng mga pari doon sa malaking simbahan, at saka yung surplus, yung parang puti. Dinidescribe ko na lang, parang puti na suotin. Yun po yung tinatawag na vestments or sabi nila, dapat nyong suotin. Kung i-translate natin ito sa panahon natin ngayon, parang sinasabi nila, dapat naka-long sleeve ka or naka-Amerikana ka kapag ikaw ay tatayo sa pulpito. So, yung Church of England, sabi nila, hindi pwedeng tumayo sa pulpito ang hindi naka-Amerikana o naka-necktie. Kapag ka ikaw ay walang necktie, kapag hindi ka naka-Amerikana, hindi ka pwedeng tumayo sa pulpito. So, yun po yung naging kontrobersiya sa kanilang iglesia. Okay? Pero ano lang yan, translation lang yun cope and surplice yung kanilang controversy. No? Ngayon, dahil nga mga Puritans, hindi pumayag yung mga Puritans. Sabi nila, hindi pwede yan. Bakit? Ang kanilang paniniwala, ang dapat ginagawa sa pagsamba ay kung ano lang ang inutos ng Diyos. Hindi tayo pwedeng magdagdag, maglagay ng mga utos nang hindi naman iniutos ng Diyos. Yun po yung pinaka-prinsipyo ng regulative principles of worship. Ngayon, ano ang problema natin sa panahon natin ngayon? Ang problema natin sa panahon natin ngayon, marami po ang hindi nagbibigay ng halaga sa mga gawain sa loob ng church. Baga, bahala na o kung ano na lang ang gusto natin, yun ang ating gagawin. Yan po ang makikita natin sa maraming iglesia na iniisip po nila o inaakala nila na ang lahat ng pagsamba sa Diyos ay tinatanggap ng Diyos. So regardless, basta sinabi nila, inilagay nila sa kanilang isipan na ito'y pagsamba sa Diyos, automatic na inaakala nila na tinatanggap na ng Diyos yon. Pero makikita po natin, hindi po yon ang katotohanan. So, tingnan muna natin yung mga maling pananaw. Ang maling pananaw una, yung complete
freedom. Ano po yung sabihin ng complete freedom? O sige, anong Tagalog ng complete freedom? Ha? Kumpletong kalayaan. Sabihin, malaya sila na gawin kung ano ang ginagawa nila. Sa ibang translation or sa ibang pangunawa, kung ano po ang nagpapasaya sa'yo, gawin mo basta para sa Panginoon. Ito yung kanilang motto, para sa Panginoon, for the Lord. No? Pastor, gusto ko pong mag-special number for the Lord. Kaya pag tayo ay dumating sa morning service, bigyan mo ko ng oras kasi gusto ko mag-special number, magpatotoo kasi ito ay for the Lord, para sa Panginoon. No? So pag sinabi niya 'yon, kailangan na natin sundin. Kasi sabi niya for the Lord daw eh. So sa ibang iglesia ganun po. Dahil sinabi nila na for the Lord, kailangan na sundin. O for example, yung mga pastora, bakit may mga pastora? Kasi ang mga pastora gusto nilang mangaral for the Lord. Bakit mo pagbabawalan ang mga tao na mangaral kung gagawin naman nila for the Lord? O di ba, yun ang pananaw natin dati. Parang, kung nga naman pastor, tama yun. Kung for the Lord, dapat sundin or hayaan natin. Basta mula sa puso ang gagawin mo para sa Panginoon, merong kang, eto na, complete freedom na gawin ito. Yun ang nasa puso ko, pastor eh. Yun ang nadadama ko. Pero tandaan natin na sinabi ng Jeremiah 17:9. Anong sinabi? Ang puso ay mandaraya kaysa lahat ng bagay at lubhang napakasama sinong nakakaunawa nito. So, kung ang puso ng tao ang ating susundin sa pagsamba, aba patay tayong lahat. Bakit? Mandaraya. At saka iba-iba tayo ng gusto, di ba? Tama? Eh paano kung gusto ko for the Lord, manood na lang tayo ng Netflix. Rest naman eh. Susundin ba natin yun? Dahil yun ang laman ng aking puso. Pero dahil po sa maling pagkaunawa, sabi nila, basta for the Lord, sundin natin. Okay? So, mali po yun. Pangalawa, yung tinatawag na seeker sensitive. Pag sinabi po natin seeker sensitive, kung ano yung gusto ng tao, yun ang ating susundin. Ano mang nagbibigay lugod sa kagustuhan ng mga tao, yun ang ating gagawin. Meron pong isang iglesia sa Amerika, nakalimutan ko kung saan, meron pong iglesia doon kung saan, ano tawag ito, nag-survey sila doon sa kanilang neighborhood. So, tinanong nila yung neighborhood kung ano ang gusto nilang makita sa loob ng church. So, anong lumabas doon sa mga gusto nila? Meron lumabas doon, gusto namin ng parking, gusto namin ng comfortable seats, gusto namin ng aircon na at least 25 degrees ang lamig. Gusto namin ng children's Sunday school para pwede namin silang iwan. Pumunta kami ng mall bago kami umuwi at pwede kami makapagpahinga sa pag-aalaga ng mga bata. So nakikita niyo mga kapatid, anong mga desires yun? Puro flesh, puro pansarili, pero walang nagsulat doon, gusto ko sambahin ng Panginoon. Gusto kong awitan ng Panginoon. Gusto kong marinig ang kanyang mga salita. Bakit? Kasi ang tinanong nila, mga hindi mananampalataya. Pero itong matindi, mga kapatid, marami sa mga iglesia ngayon na ibinabase ang kanilang pagsamba sa gusto ng mga hindi mananampalataya. Mga taong salaman at hiwala sa Espiritu. Ano ngayon ang naging bunga? Yung pagsamba nila nagiging entertainment or sobrang makalaman. Bakit? Kasi nga, binasi na doon si mga hindi mananampalataya. So yung pagsamba nila naging man-centered. Patingkol na sa comfort ng mga tao. Para bumalik sila, pastor, sayang naman kung hindi sila babalik. Kaya kailangan nilang maayos na upuan, kailangan nilang ganyan para bumalik sila. Ang sabi nga ni Paul Washer, kung papaano mo sila nahuli, kailangan mo silang pakainin doon sa ginamit mong panghuli. So pag pumasok ang mga hindi mananampalataya dahil comfortable sila, kailangan natin mapanatili yung comfortable kasi pag nawala yon, ano mangyayari? Mawawala sila. Pero hindi po yun ang pagsamba. Tulad nga ng sinabi ng isang mananampalataya, yung mga unbelievers po, dapat ma-feel nila na welcome sila sa church. Okay?
Ang mga hindi mananampalataya, dapat pag pumasok sila dito, dapat feel nila welcome sila sa church. Pero, hindi po dapat nila maramdaman na sila ay belong sa church. Nakita niyo po yung pagkakaiba? Pag pumasok ang hindi mananampalataya dito, dapat makita sa atin na gusto natin sila na nandito. Pero pag nandito na sila, dapat makita nila, meron tayong pagkakaiba sa kanila. Kasi kung pag pumunta sila dito at feel nila belong na belong sila sa church, may problema sa ating iglesia. Kasi wala nang pagkakaiba ang mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaya napakahalaga po nito mga kapatid. Kaya ang ating pagsamba ay hindi po nakaayon sa comfortable level ng mga hindi mananampalataya. At yun po ang pananaw ng iba. At isa pang pananaw huli, yung normative principle. Ano po ibig sabihin nito? Kung hindi naman ipinagbawal sa Bible, pwede natin gawin. Meron po bang naniniwala na ganito dapat gawin natin sa church? Pero ito po ang prevalent or ito yung maraming paniniwala. Kumbaga, kapag hindi naman natin nakita na pinagbawal, pwede natin gawin. Hindi naman bawal eh. Pero mga kapatid, ang tinatanggap lang ng pagsamba ng Diyos ay kung ano ang gusto niya. Yun lang ang tinatanggap ng Diyos. Ngayon, ang tanong ko sa inyo, paano natin malalaman kung anong gusto ng Diyos? Sa salita ng Diyos. Which is yung ating topic na regulative principles of worship. So ano bang tamang pagsamba? Ito po ang aking argumento. Ang Diyos ay hindi lang po nakatingin sa ating attitude sa pagsamba, kundi ang mismong mga ginagawa natin sa pagsamba. Okay? Ang attitude natin mahalaga, pero ang Diyos hindi lang nakatingin dyan. Nakatingin din siya sa kung ano ang ginagawa natin sa pagsamba. Gusto kong tingnan muna natin yung pagkakaiba ng personal attitude sa corporate worship. Pag sinabi po natin personal attitude, ito po yung attitude na dapat meron tayong lahat na gusto nating gawin ang lahat ng ating ginagawa para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen po ba? Gusto natin yun. Lahat dapat ng ating gagawin. Kumain man tayo, uminom, mag-fellowship man tayo, lahat yan ay dapat ginagawa natin para sa kalwalhatian ng Diyos. So yun yung laman ng ating puso. Yun yung laman ng ating isipan. Gusto natin bigyan ng luwalhati ang ating Diyos. Pero pagdating po sa corporate worship, ito po yung mga bagay na ginagawa natin sa pagsamba at ito po ay dapat ayon sa mga utos ng Diyos. So, malaki po ang pagkakaiba niyan. Kasi ganito, pwede po tayong magkaroon ng tamang attitude pero mali ang pagsamba. Sabihin natin na para naman sa Panginoon to, para naman sa kalwalhatian ng Diyos, pero hindi naman yun ang hinihingi ng Diyos. Nakukuha niyo po? So, pwede tayong magkaroon ng tamang attitude, pero mali ang ating pagsamba. Gusto mong luwalhatiin ng Diyos, pero sa sarili mong paraan at hindi sa paraan na gusto ng Diyos. At yun ang iniiwasan natin. Okay? Hindi po pwede na may kanya-kanya tayong paraan ng pagsamba sa Diyos dahil meron nang ibinigay ang Diyos kung anong klaseng paraan ang gusto niya pagdating sa pagsamba. Pangalawang distinction na ating titignan, yung tinatawag na elements at saka yung accidents. No? Pag sinabi po nating elements, yan po yung mga bagay na ginagawa natin na direkta sa Diyos. So for example, yung prayer. Yung prayer, ang tawag po dyan, element of worship. Hindi pwedeng mawala yan sa church. Diba? Ang pangit naman kung tayo bilang isang church hindi nananalangin. So kailangan yan, element yan. Yung pag-awit sa Diyos, yan po ay tinatawag na element of worship. Pero meron din pong tinatawag na accidents of worship. Ano po yung accidents of worship, Pastor? Yan po ba yung pag natapilok ka, aksidente na? Hindi po. Pag sinabi nating accidents, yan po yung mga tools at equipments sa pagsamba. For example, yung inuupuan ninyo ay isang upuan. Tama? At yung upuan nakakatulong sa inyo sa inyong pakikinig ng salita ng Diyos. So yung pakikinig ng salita ng Diyos, yun yung element of worship, pero yung accident of worship, yung inyong upuan. O for example, yung mga Bibles natin. Kailangan nating magbasa ng salita ng Diyos. Kasama yun sa element of worship. Kailangan nating marinig ang salita ng Diyos. Kasama yun sa element of worship. Pero paano natin pakikinggan ang salita ng Diyos? Paano natin babasahin ang salita ng Diyos? Yun po yung tinatawag nating accidents of worship. So for example,
meron tayong tinatawag na print Bible. Pag sinabi natin print Bible, ito yung mga, physical na printed. Pero meron din tayong tinatawag na digital Bible. Okay? So yun po ay parehas na salita ng Diyos. Pero magkaiba ng accidents. Magkaiba ng tools and equipments. So ang tanong ko sa inyo mga kapatid, yung vestments kanina, yung damit, di ba? Ano yun? Element ba yun or accident? Bakit? Ha? Wala, hindi, may natutulong pa rin. Accidents lang kasi siya ay mga tools lang sa worship. No? For example, ako ay naka-long sleeve, yung iba sa atin naka-short sleeve. No? Ito ay mga accidents. Bakit mahalaga ang accidents? Isipin nyo kung wala akong damit. Makakarinig kayo na kayo maayos sa salita ng Diyos. Siyempre hindi, di ba? O kaya kahit nakasando lang ako dito, bakit? Hindi naman nakalagay sa Bible eh. Di ba? Pangit naman yon. So, yun yung mga accidents para makatulong sa atin. Ito po ang point mga kapatid. Ang nire-regulate po ng regulative principles of worship ay yung mga elements of worship, hindi yung mga accidents of worship. Okay? So, ang nire-regulate lang ng salita ng Diyos kung ano yung mga bagay na ginagawa natin sa Diyos at hindi yung mga tools. So, hindi po pwede na mag-regulate tayo sa SJBC, dapat lahat printed Bible. Pagka gumamit kayo ng digital Bible, kayo ay may sa demonyo, umalis kayo dito, didisiplin namin kayo. Tama? Hindi po pwede yun. Bakit? Ha? Hindi, nandun na tayo. Kasi di natin ginagawa yon kasi yun ay accidents at tools lang at hindi yun elements of worship. For example, magalit ako dito. Bakit kayo hindi naka-Amerikana mga kalalakihan? Ano ba to? Pagsamba, di ba? Ano may sabihin nun? Nagkakaroon, kino-conflate ko na o pinagsasama ko na yung mga tools doon sa mga elements of worship, which is hindi dapat. Okay? Ang nire-regulate lang natin yung elements at hindi accidents. Okay? So baka kasi magtanong sa atin mamaya, pastor, paano po yung mga nakapalda? Ano lang sila, 2 inches above the knee. Dapat disiplinahin na natin yan, pastor. Kasi ganyan. Tanungin muna natin kung yan ba ay elements of worship or accident of worship. Okay? Ngayon, ang sunod nating tanong, sino ang nagre-regulate ng ating worship? Buti naman alam natin, ang Diyos po ang nagre-regulate ng ating worship, hindi ang pastor, hindi ang church, kundi ang Diyos. Tingnan nyo sa John chapter 4 verse 23. Familiar sa atin ang text na ito. John chapter 4 verse 23. Ito po ang sabi. Subalit dumating ang oras at ngayon na nga, nasasambahin ng mga tunay na sumasamba ang Ama sa Espiritu at katotohanan, sapagkat hinahanap ng Ama ang gayong mga sumasamba sa Kanya. Ang maliwanag po dyan sa text na sinabi ng salita ng Diyos, ang Ama natin, ang Diyos natin, ay merong hinahanap na tamang pagsamba. Hindi niya tinatanggap lahat ng pagsamba, kundi meron siyang hinahanap na tamang pagsamba. Kasi meron pong mga tinanggihan na pagsamba ang Diyos kung titignan natin ang mga salita ng Diyos. Kung maaalala natin sa Leviticus chapter 10 verse 1, basahin natin Leviticus chapter 10 verse 1. Kilala natin si Nadab at Abihu. Yes, sila yung mga anak ni Aaron. Sabi doon noon, si Nadab at Abihu na anak ni Aaron ay kumuha ng kanya-kanyang suubuan at nilagyan ng apoy ang mga ito at pinatungan ng insenso. Sila naghandog sa harapan ng Panginoon ng ibang apoy. Tingnan nyo, take note ng sinabi doon, na hindi niya inutos sa kanila. Anong naging resulta? Sinabi ba ng Panginoon, ay, dahil ginawa niyo para sa akin yan, tama ang inyong attitude sa worship, for the Lord naman yan, tatanggapin ko yan. Yung bang ginawa ng Diyos?
Anong ginawa ng Diyos? Pinatay silang dalawa. Bakit? Kasi sila ay naghandog ng bagay na hindi inutos ng Diyos. Jeremiah 7 verse 31. Ito yung laban ng Diyos sa mga Israelita. At sila'y nagtayo ng matataas na dako ng Tophet na nasa libis na anak ni Hinom upang sunugin sa apoy ang kanilang mga anak na lalaki at babae na hindi ko ipinag-utos o dumating man sa aking pag-iisip. So itong mga Israelita, gumawa sila ng mga bagay, pinatay nila yung mga anak nila, inalay nila yung mga anak nila. Nag-aalay naman kami sa Diyos. Para naman sa Panginoon itong inaalay namin. Pero ang inalay nila yung mga anak nila. Sa kanilang pananaw, tama, sa kanilang pananaw ay okay, pero sa pananaw ng Diyos, sa harapan ng Diyos, ito'y napakalaking kasalanan. Bakit? Kasi hindi niya inutos ang bagay na ito. So ang point mga kapatid, sa corporate worship, hindi po sapat na sabihin natin, pwede natin gawin ng isang bagay kung hindi naman pinagbawal ng Diyos. Kailangan po, ang ginagawa natin sa loob ng church ay kung ano ang inutos ng Diyos. Ang pagsamba po ay dapat prescribe. Pag sinabi natin prescribe, yan po ay ininigay o inutos. Sino po ang nagkasakit na dito? O pumunta na sa isang clinic, di ba? Halos lahat sa atin. At sa clinic, binibigyan tayo ng tinatawag na prescription drugs. Anong ginagawa sa prescription drugs? Yun yung dapat mong inumin. Isipin nyo, kumuha kayo ng prescription drugs, pumunta kayo sa pharmacy. Sabi nyo, kuha mo nga ako ng ganitong bagay, tapos sasabihin sa'yo ng anong tawag doon? Pharmacist, sasabihin niya, sir, ma'am, wala po dito yan, hindi po sinasabi ng doktor na yan ang inumin ninyo. Tapos sasabihin mo, hindi naman sinabi na bawal. Bigyan mo na sa akin yan. Pag ininom mo yon, pagka hindi compatible sa'yo, ano mangyayari? Pwede ka mamatay. Kung sa prescription drugs natin, napaka-ingat natin, minsan nga, chinecheck pa natin, tama ba to? Tama ba to? Sabi, 500, bakit binigay mo sa akin 200? Pares lang po yan, ma'am, di ba? Yun ang sinasabi sa atin sa drugstore. Kasi gusto natin makasigurado na ang ating iniinom gamot ay dapat para sa atin. Ganon din po sa pagsamba, mga kapatid. Hindi pwedeng gawin natin yung hindi naman inutos ng Diyos sa atin. Napakahalaga na alamin natin kung anong piniprescribe ng Diyos. Kaya nga kung babasahin natin Deuteronomy, tingnan natin Deuteronomy chapter 12, verse 30 to 32. 12:30 to 32. Ito po ang sabi. Mag-ingat ka upang huwag kang mabitag na sumunod sa kanila pagkatapos na sila'y mapuksa sa harapan mo. Huwag kang mag-usisa ng tungkol sa kanilang mga Diyos na magsabi, paanong naglingkod ang mga bansang ito sa kanilang mga Diyos? Gayon din ang gagawin ko. Yan ang nakakalungkot na marami sa mga churches ngayon, nakikita nila, ang ganda naman ng drums nila. Yan din gagawin ko. Ang galing naman, may zipline si Lady Gaga. Pastor, gawin mo nga rin yun, zipline ka din. Dahil tinitignan nila yung pagsamba ng mga tao, ina-apply nila sa loob ng church. At sasabihin nila, wala namang pinagbawal eh. Pwede natin gawin yan. Di naman sinabi na bawal mag-zipline ang mga Kristiyano. Siyempre, wala namang zipline nung panahon nila eh. Pero kung sasabihin natin yon, kaya tingnan niyo sabi ng Panginoon sa 32. Anumang bagay na ipinag-uutos ko sa iyo ay, anong sabi? Siya mong gagawin. Pero ang sinabi ng Panginoon, huwag mong daragdagan ni babawasan. So ang Diyos napaka-metikuloso pagdating sa pagsamba sa Kanya. Paano na maging metikuloso? Siguro tapos na kayo sa Old Testament. Hindi pa, sige. Sa mga hindi pa, sige, fresh na fresh sa inyo to. Kasi sa tabernacle, makikita natin doon ang haba-haba. Gantong sukat, gantong kulay, gantong... Bakit ganito? Di naman ako gagawa. Bakit sinusulat pa ng Panginoon? Gusto lang ipakita sa atin ng Diyos
kung gaano kapulido ang pagsamba na dapat ibigay sa Kanya. Kaya nga mababasa niyo doon, laging sinasabi doon sa text, at ginawa ni Moises ang alin? Ang inutos ng Diyos. Hindi siya gumawa ng mga sarili niyang kagustuhan, hindi siya gumawa ng mga sarili niyang pananaw. Ang ginawa niya kung ano yung inutos ng Diyos. Kaya yung tabernacle, pag tinignan mo, bakit ganito yung tubig, dapat ganito papalitan, yung oras ganito, yung pagkain ganito, ito lang ang kukunin mo sa taba, ito lang. Napaka-precise na mga utos ng Diyos. Kasi ang Diyos natin ay Diyos ng kaayusan. Ayaw niya na magulong pagsamba. Kaya kung anong pinescribe ng Diyos, yun ang dapat nating gawin. Tingnan yung sinabi ng Panginoon sa Mark chapter 7. Mark chapter 7 verse 7 to 8. Mark chapter 7 verse 7 to 8. At walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Bakit? Na itinuturo bilang aral ang mga utos ng alin? Mga tao. At anong ginawa nila? Iniwan ninyo ang utos ng Diyos at inyong pinangahawakan ang tradisyon ng mga tao. So sinunod nila yung mga gusto ng tao, mga utos ng tao, kaysa sundin nila yung mga utos ng Diyos. At ang sabi ng Panginoon, itong mga pagsamba na ito ay walang kabuluhan. So kahit na sobrang masigasig sila sa pagsamba, sobrang pagbibigay na nila ng buhay nila sa pagsamba, kung hindi naman yun ang inutos ng Diyos, ang sabi ng Diyos, walang kabuluhan yung ginagawa nila. Kaya nga nakakalungkot, pag tinitignan natin yung mga iglesia ni Kristo, yung ibang mananambahan, napapagod na sila, nalulungkot na sila, sobrang pagpupursige nila sa pagsamba nila sa Diyos nila. Pero yung pagsamba nila, hindi ayon sa utos ng Diyos, kaya yung mga ginagawa nila, walang kabuluhan. Kakalungkot. Ngayon, anong objection sa atin? May mga nagsasabi, dahil nga, ayon lang sa utos, kung ano lang nakalagay, yun lang ang gagawin natin, kapag ang pagsamba po ay limitado lamang sa mga utos, nagiging predictable. Kaya nagiging boring ang service. But kaya nga sa mga ibang churches, gusto nila ng paiba-iba every Sunday kasi nga, para hindi daw boring ang church. At ito yung sa mga gusto kong pagtuturo ni Pastor Noel pagdating sa pagsamba. Una, mga kapatid, ang predictability ay hindi po laging masama. No? Hindi porket lagi mong nape-predict na ito ang mangyayari, masamang bagay na yon. Marami sa mga buhay natin predictable. For example, alam natin na kapag gumabi mamaya ay gumaga. Diba? Constant naman yun, di ba? Yung paghinga natin, napapansin nyo ba yan? Inhale, exhale. Yung pagkurap ng inyong mga mata, napapansin nyo ba yan? Yung pagtulog at paggising, ginagawa ba natin yan? Pag alam natin magagabi na, matutulog tayo. Pag natulog tayo, alam natin, gigising tayo. So yan ay mga predictable ng bagay. Ang tanong ko sa inyo mga kapatid, ni minsan ba sa inyong buhay na boring kayo? Huminga? Kaka-boring naman. Sabi na nga akong hihinga. Hindi, di ba? Hindi kayo naboboring na kumirap-kurap. Bakit? Predictable. Alam mong kukurap ka. Bakit kumukurap ka pa din? Bakit di mo tintigilan? Hindi ka naboboring. So, anong pinupunto ko dito mga kapatid? Hindi porket paulit-ulit na ginagawa, maboboring na tayo, automatic na masama. Pero itong sabi ni Pastor Noel, napakaganda. The regulative principle of worship is intended to be boring. Ibig sabihin, ang pagsamba daw sa Diyos na ayon sa salita ng Diyos ay dapat daw talagang boring. Bakit? Because only God can give it life. Ang nagbibigay ng buhay sa pagsamba ay hindi yung mga ginagawa sa laman, kundi sa spirito at presensya ng Diyos. Kaya nga, nakakalungkot yung ibang iglesia na tila ano-anong ginagawa nila para maramdaman lang nila na merong presensya ang Diyos. Pero sa mga tunay na mananampalataya, kahit na wala yung mga bagay sa mga flesh na mag-i-incite sa'yo, mga magagandang drums na magpapataas ng mga balahibo mo, kahit wala yung mga bagay na yun, pag kumilos ang banal na spirito, buhay ang pagsamba. Hindi boring sa'yo. Kaya nga malalaman natin ang tunay na pagsamba. Kunwari, pagka boring ang church,
nagpapatunay lang sa atin yun na wala ang presensya ng Diyos. O hindi natin nararamdaman ang presensya ng Diyos. Ang natatanging hindi kayang i-predict ng tao ay yung presensya ng Diyos. Gusto kong bigyan ng panahon si Charles, na-conflate ko na. George Whitefield at si Jonathan Edwards. Mga magigiting na mga ngaral. Si George Whitefield, napakaiba ng kanyang pangangaral. Pag maririnig mo siya, malakas. Parang ang sinasabi sa mga historian, para siyang thunder kung magsalita. Kumbaga, kung titignan natin yung nakikita niyo yung haba ng SM Aura sa taas. Isipin niyo, mula doon sa dulo hanggang sa dulo, maririnig mo yung boses niya. Grabe, di ba? Talagang pag sinabi niya, repent and believe the gospel, maririnig ng tao yon. Ganon siya mag-preach, malakas. Pero si Jonathan Edwards, ang preaching niya, parang binabasa lang. Sa labas sa Panginoon. Ganun lang. Pero alam niyo maganda mga kapatid, parehas itong tao na magkaiba na ito, na ginamit ng Diyos para magkaroon ng revival sa mga iglesia. Nagpapatunay lang na ang pagkagising sa pagsamba ay hindi sa pamamagitan ng laman, kundi sa spirito at kapangyarihan ng Diyos. Kaya hindi natin kailangan gumawa ng mga tilaan ng pakuna dito sa church o maglagay tayo, pastor, ng waterfalls dyan para maramdaman natin yung peace with God. Hindi na kailangan ng ganun, mga kapatid. Kung maunawaan mo na ikaw ay kay Kristo, magkakaroon ka ng tunay na peace with God. Hindi natin kailangan ng mga flesh na mga ganun. Kaya nga, ang laging pinapaalala sa atin, mga kapatid, ang pagsamba sa Diyos ay dapat ayon sa kagustuhan ng Diyos. Tingnan niyo sa 1 Corinthians 14, verse 24 to 25. Subalit kung ang lahat ay nagpapahayag ng propesiya at pumasok ng isang hindi mananampalataya o hindi naturuan, siya ay hinatulan ng lahat, siya ay pinananagot ng lahat. Pagkatapos na mabunyag ang mga lihim ng kanyang puso, ang tao iyon ay yuyukod at kanyang sasambahin ng Diyos at ipapahayag niya, tunay na kasama ninyo ang Diyos. Anong ginagawa ng mga mananampalataya? Salita lang ng Diyos. Propesiya, salita ng Diyos. Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya na nakita niyang kasama niyo ang Diyos dahil ang gaganda ng mga palabas ninyo. Ang gaganda ng mga ginagawa ninyo. Nakakatawa yung pastor ninyo. Hindi niya sinabi yun. Sinabi niya nandun at kasama niyo ang Diyos dahil narinig ko ang salita niya. Kaya nga bilang aplikasyon sa ating mga kapatid, ang ating prioridad sa pagsamba ay ang utos ng Diyos, hindi yung gusto ng tao. Mark 7:8 na sinabi natin kanina, iniwan nyo ang utos ng Diyos at inyong pinanghawakan ng tradisyon ng mga tao. Hindi dapat yun, mga kapatid. Ang gusto nating gawin ay kung ano ang gusto ng Diyos. Pangalawang prinsipyo, ang salita ng Diyos ang sentro ng corporate worship natin. Napakahalaga ng salita ng Diyos. 2 Timothy 4:1-2, sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at mga patay sa pamagitan ng kanyang pagpapakita sa kanyang kaharian, ay inaatasan kita, ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at di kapanahunan. Sinasabi ni Pablo kay Timoteo, Timoteo, darating ang panahon na hindi makikinig sa iyo mga tao. Darating ang panahon, sila itatamarin sa pakikinig sa salita ng Diyos. Pero ito ang gawin mo, ipangaral mo ang salita ng Diyos. Hindi niya sinabi, wala na nakikinig sa atin, nababawasan na yung members natin. Sige, sumayaw ka na, Timoteo. Gumawa na tayo ng dance number. Pag-testimonihin mo na yung ibang tao, mag-special number na tayo. Hindi sinabi ni Pablo yan. Ang sinabi ni Pablo, preach the word. Bakit preach the word? Nandun ang kapangyarihan ng Diyos. At pangatlo, tayo po'y dumepende sa presensya ng Diyos, hindi sa carnal liveliness na tila ano-ano ginagawa natin, wag lang maging boring ang pagsamba natin. Hindi po sa ayos ng upuan, lamig ng bulwagan, sarap ng mga pagkain, at jokes ng mga ngaral ang makapagbibigay buhay sa ating pagsamba, kundi ang banal na spirito lamang. Hebrews chapter 12 verse 28, therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus, let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Sabi po ni Thomas Watson bilang pagtatapos,
It is idolatry. Ang idolatry po ba ay maganda? Kasalanan. It is idolatry to worship God any other way than He has appointed. Kapag tayo ay sumasamba na liban sa mga gusto ng Diyos, ito po ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. For if we worship Him in a way of our own invention, we worship Him not, but our own imaginations. To serve God after our own way is to serve ourselves, not God. So tanong ko sa inyo mga kapatid, kapag kayo ba ay sumasamba, hinahanap ninyo kung ano ang pabor sa inyo o kung anong pabor sa Diyos? Yan ang iniiwan ko sa inyo ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Ama, salamat po sa mga taong ginamit ninyo kung saan muling ipinaalala sa amin ang kahalagahan ng pagsamba sa inyo. Hindi po ayon sa aming kagustuhan, kundi po sa inyong kalooban. Kaya tulungan niyo po kami bilang iglesia na hanapin ang inyong mga salita, ang inyong mga utos, Panginoon, upang siyang itong aming gawin sa loob ng aming church. Ama, ilayo niyo po kami sa huwad na pagsamba, sapagkat sayang ang mga ginagawa namin kung hindi naman ito ang hinihingi mo sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Hindi namin kayang gawin ito. Kaya't kami ay umaasa sa inyong biyaya. Ito po ang aming samudalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Dito pa rin tatapos ang ating service.